Sabi ng marami, walang ina ang kayang tiisin ang sariling anak. Ngunit tila taliwas sa kasabihang ito ang kwentong tampok sa ating channel ngayong araw. Ito ang kwento ng isang ina na pinaslang ang sariling anak dahil sa pagiging homosexual o bading nito. Ito ay kasong nagpamulat sa issue na patuloy pa ring umiiral sa panahon ngayon, ang kaso ng diskriminasyon. Ngunit kung karaniwang ito ay natatanggap mula sa ibang tao, naiiba ang kwentong ito dahil ang mismong ina na inaasahang makakaintindi sa sitwasyon ng kanyang anak ay siya pa mismong maghahatid sa huli nitong hantungan. Kilalanin natin ang ating bida sa kwento na si Itaberly Lozano mula sa Brazil. Si Itaberly ay namuhay sa tila maayos na pamilya. Ang kanyang ina, si Tatiana Lozano Pereira, ay namamahala ng isang supermarket at ang kinakasama ng ina, si Alex Pereira, ay isang tractor driver. Si Itaberly ay kilala sa pagiging magalang at palakaibigan. Tumutulong sa kanyang ina sa supermarket at mahilig sa musika at paggugol ng oras kasama ang mga kaibigan. Ngunit nagbago ang lahat nang sa edad na 14 matapos aminin na Itaberly sa kanyang ina na siya ay homosexual o bakla. Mula noon, nag-iba ang kanyang buhay ng tuluyan. Mula nang ibunyag ni Itaberly ang kanyang sexualidad, nagbago ang pakikitungo ng kanyang ina sa kanya. Palagi siyang kinukutya at nagiging mas madalas ang kanilang mga pagtatalo. Late 2016, lumala ang sitwasyon sa pagitan ng mag-ina. Mula sa mga salita, nauwi ito sa pisikal na pananakit. Isang araw pagkatapos ng Pasko, nag-post si Itaberly sa Facebook kung saan ipinahayag niya ang kanyang sitwasyon sa bahay. Nag-post siya ng larawan kasama ang kanyang ina, amain at kapatid na naka-Santa Claus costume para ipagdiwang ang Pasko at isinulat ang tungkol sa pamilya. Kasunod ng post na iyon, naglagay siya ng iba pang larawan kung saan makikita ang kanyang mga sugat, dugo ang muka, likod at braso at sinabi na siya ay sinaktan at pinalayas ng kanyang ina dahil sa pagiging homosexual. Isinulat din niya sa post na naninirahan siya sa bahay ng kaibigan dahil inutusan ng kanyang ina ang mga kabataan sa kanilang komunidad na bugbugin siya kung siya'y makita. Sa kabila nito, bumalik ang 17 taong gulang na binata sa bahay ng kanyang ina, ngunit hindi nagbago ang sitwasyon. Isang araw, binugbog siyang muli ng kanyang ina kaya't nagdesisyon si Itaberly na umalis at tumuloy sa bahay ng kanyang lola sa ama. Doon siya nagkaroon ng ligtas na lugar. Tinanggap at minahal siya ng mga kamag-anak ng kanyang ama, ngunit tinawagan siya ni Tatiana upang bumalik sa bahay noong ika-29 ng Desyembre sa dahilan na paparating na ang bagong taon at nais niyang magkasundo sila. Hindi sang-ayon ang kanyang lola at tiyo na bumalik si Itaberly sa bahay ng kanyang ina. Hindi sila naniwalang tunay na nagsisi si Tatiana at may hinalang may masamang balak ito. Ngunit tuwang-tuwa si Itaberly na tila tanggap na siya ng kanyang ina. Nais niyang magkaroon ng magandang relasyon dito kaya't umalis siya sa bahay ng kanyang lola. Lingid sa kanyang kaalaman ay isang bitag pala ang inihanda ng kanyang ina para sa kanya. Kinuha ni Tatiana ang serbisyo ng dalawang binatang sina Miller da Silva Barisa, 18 taong gulang at Victor Roberto da Silva, 19 na taong gulang, upang bugbugin si Itaberly at turuan siya ng leksyon. Pagdating ni Itaberly, sinabi ni Tatiana sa mga binata na umakyat sa isang kwarto, kung saan sinimulan ang brutal na pambubugbog sa kanya. Sumigaw ang binata ng malakas para iligtas siya ng kanyang ina, ngunit nanatili itong walang kibo hanggang sa bumagsak ang kanyang katawan. Hindi pa natapos ang plano ni Tatiana. Matapos makita ang kanyang anak na walang malay, inutusan niya ang dalawang binata na patayin ito. Ngunit tumanggi sila. Dahil sa pagtanggi, ang babaeng determinado na tapusin ang tinatawag niyang problema dahil sa pagiging homosekswal ng kanyang anak ay pumunta sa kusina. Kumuha ng kutsilyo at sinaksak siya ng 3 beses sa leeg na ikinamatay niya. Ang mga binata na kinuha niya para bugbugin si Itaberly ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita at agad na tumakas sa bahay. Samantala, pumunta ang babae sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang asawa at ginising ito para tulungan siyang itago ang katawan. Binalot nila ito ng kumot. Isinakay sa kanilang sasakyan at dinala sa isang liblib at hindi masyadong dinadaanang lugar. Matarik ang daan patungo rito. Tinapon nila ang katawan ng kanilang anak pagkatapos ay bumalik sila sa bahay at nilinis ang kalat. Kinabukasan, bumalik sila sa lugar kung saan nila iniwan ang katawan. Binuhusan ito ng gasolina at sinunog upang walang makakilala. Nang araw ding iyon, sinubukang kontakin ng mga kamag-anak si Itaberly ngunit walang sumasagot.
Lumipas ang mga oras at labis na nag-alala ang lola ng binata. Hindi tumawag si Itaberly upang ikwento kung ano ang nangyari sa pagkakasundo nilang mag-ina. Nangako pala si Itaberly na babalitaan ang kanyang lola at babalik upang samahan silang salubungin ang bagong taon, ngunit wala itong paramdam sa araw ng pagdiriwang. Kaya tiniling ng lola sa kanyang anak na tiyuhin ni Itaberly na samahan siya sa bahay ni Tatiana upang tignan ang kalagayan ng binata. Labis na silang nag-aalala at iniisip na baka sinaktan na naman ito ng kanyang ina. Pagdating nila sa bahay ni Tatiana, walang pag-aatubiling sinabi nito na wala si Itaberly doon, na pumunta ito sa bahay ng kaibigan at wala siyang alam tungkol dito. Hindi alam ng lola ni Itaberly ang gagawin. Hindi niya alam kung dapat bang magtiwala kay Tatiana o pumunta sa pulis. Sa mga sumunod na oras na hindi niya makontak ang kanyang apo, nagdesisyon siyang lumapit sa mga otoridad. Alam niyang hindi mawawala si Itaberly nang hindi man lang sasabihin kung saan siya naroroon. Iniisip niya na may masamang nangyari at kailangan ng mga otoridad na makialam. Sinabi niya ang lahat ng nangyari at bukod dito, ibinahagi rin ng kanyang anak na tiyuhin ni Itaberly ang masamang relasyon ni Tatiana sa binata. Bukod dito, ikwento nila ang pag-uugali ni Tatiana nang dumating sila sa bahay. Mukhang kalmado at walang pakialam. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang pulisya sa babae. Hindi niya inireport ang pagkawala ng binata. Ilang araw ang lumipas. Noong ika-7 araw ng Enero 2017, isang patrol ang nakakita ng katawan ng isang binata, nakabalot sa isang dressing gown at inabandona sa rural na lugar ng Sao Paulo. May mga saksak at sunog ang katawan. Sa lugar, nakakita sila ng isang pulseras na hindi nasunog. Ang pulisya ay nag-isip na maaaring katawan ito ng binatang inireport na nawawala. Si Commissioner Elton Tostrens, responsable sa mga investigasyon, ang nagbigay ng balita sa pagkakatuklas sa lola ng binata na positibong kinilala ang pulseras ng kanyang apo ngunit hindi ito sapat para gawing pagkakakilanlan ng bangkay. Humiling ang mga otoridad ng DNA test mula sa Institute of Legal Medicine gamit ang genetic material mula sa ina upang makilala siya. Ayon sa mga forensic expert, 10 araw ng patay ang biktima. Natukoy din ng mga investigador na ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay hindi ang lugar kung saan nangyari ang krimen dahil wala silang nakitang ebidensya doon. Noong Enero 11, nagsagawa ang mga civil police officers ng search warrant sa bahay ni Tatiana kung saan nakita nila ang upholstery ng kama ni Itaberly na may mga hiwa at may mga mantsa ng dugo sa foam. Nakita rin nila ang 2 kutsilyo sa kusina na may mantsa ng dugo na maaaring ginamit sa pagpatay. Ang kanyang ina at asawa nito ay dinakip. Dahil lahat ng ebidensya ay tinuturo si Tatiana, inamin din ito sa huli na siya ang responsable sa pagpatay sa anak at pagtatago ng bangkay nito upang hindi matukoy ang ginawang krimen. Sinabi ng babae na noong araw na magkasama sila ni Itaberly para magkasundo, dumating ito ng lasing at walang habas nitong sinugod ang kanyang asawa at ang kanilang 4 na taong gulang na anak. Ayon sa kanya, ang nangyaring pagpatay ay self-defense lamang. Sinabi nilang pagkatapos ay itinapon nila ang katawan dahil sila'y natakot at hindi alam kung ano ang gagawin at sa takot na sila ay makulong. Hindi pinaniwalaan ng mga otoridad ang kwentong ito. Bukod pa rito, nagkasalungatan sila ng kanyang asawa sa mga pahayag kaya nagsimulang magduda ang pulisya na nagsisinungaling sila. Dagdag pa, ang sinasabi ng ibang mga kamag-anak ni Itaberly ay kabaligtaran ng sinasabi ni Tatiana. Sinabi ni Tatiana na si Itaberly ay isang sakit sa ulo, lulong sa droga, lasenggo, tamad magtrabaho at hindi minamahal ng mga tao sa kanilang lugar. Ngunit ayon sa mga nakakakilala sa kanya at sa pamilya ng kanyang ama, si Itaberly ay isang responsable, mabait, at mapagmahal na bata, may maraming kaibigan at hindi umiinom ng alak o gumagamit ng droga. Ang tanging problema ni Tatiana kay Itaberly, ayon sa lahat, ay ang kanyang pagiging bakla. Dito nagsimulang makita ng pulisya ang motibo sa krimen. Malinaw na nagtulungan si Tatiana at ang kanyang asawa sa pagpatay kay Itaberly. Isa pang ebidensya ay ang pagtatangka ni Tatiana na burahin ang post ni Itaberly sa Facebook kung saan inilantad nito ang panggugulpi sa kanya. Ngunit may mga kaibigan si Itaberly na nagawang isave ang mensahe at ibinigay ito sa mga otoridad. Malapit nang malutas ang kaso dahil sa pag-amin ni Tatiana. Ang motibo, ang hindi maayos na relasyon, ang murder weapon at ang katawan ng biktima.
Lahat ng piraso ng ebidensya ay unti-unti nang napagtatagpi-tagpi hanggang sa baguhin ng kanyang ina ang kanyang pahayag at isama sina Victor, Miller at isang 16 na taong gulang na teenager na nagsilbing tagapamagitan upang kontakin ang mga ito. Ayon sa bagong bersyon ng babae, tinawag niya ang mga kabataan upang turuan ng leksyon si Itaberly na umano'y nagbanta at nanakit sa kanya. Ngunit pinatay nila ito nang wala siyang pahintulot habang wala siya sa bahay at narinig ang sigaw ng kanyang anak para sa tulong. Pagkatapos ay tumakas ang mga mamamatay tao at ginising niya ang kanyang asawa upang tulungan siyang itago ang katawan. Ayon sa abogado ng mag-asawa, kumilos si Tatiana sa ilalim ng matinding emosyon at sariling depensa. At inakusahan nila si Itaberly na agresibo at dati nang inatake ang kanyang ina at sinubukang sakalin ang kanyang kapatid 1 taon na ang nakaraan. Noong Enero 13, inaresto ng mga opisyal ang 2 kabataang nanaksak sa biktima at ang menor de edad na naging middleman para kay Tatiana. Ang sinabi ng 3 kabataan ay ibang-iba sa statement ni Tatiana. Sa kanyang unang pahayag, sinabi ng menor de edad na naging koneksyon ni Tatiana na hindi siya masaya sa sexualidad ni Itaberly dahil sa pagiging relihiyosa nito. Tinanong ni Tatiana ang menor kung may kilala siyang taong handang saktan ang kanyang anak upang matigil na umano ang pagiging homosexual nito. Sinabi ng menor na mayroon siyang kilalang tao, ang kanyang nobyo at ang kaibigan na handang gawin ito kapalit ng pera. Kaya kinontak na ni Tatiana ang mga ito. Dumating sila sa bahay pagkatapos pinatay ni Tatiana ang sariling anak. Dagdag pa rito, sinabi rin ng menor na bagaman nagmamadaling umalis ang kanyang nobyo at kaibigan bago pinatay ni Tatiana si Itaberly, nakita niya ang buong pangyayari kung paano kinuha ni Tatiana ang kutsilyo. Pagdating niya sa kwarto, si Itaberly ay patalikod na nakahandusay at sinaksak niya ito sa liig. Sinabi ng menor na sadya ang pagpatay ni Tatiana kay Itaberly. Pinunterya nito ang mga bahagi ng katawan na alam niyang vital. Bukod pa rito, ang 2 lalaking nanakit kay Itaberly ay nagbigay din ng 2 magkatugmang bersyon. Hindi sila nagkasalungatan at pinaniwalaan ng pulisya ang lahat ng kanilang sinabi. Sinabi pa nila na hindi nila tinanggap ang perang inaalok ni Tatiana. Gagawin nila ito ng libre dahil ayaw nila kay Itaberly, ngunit hindi nila inakala na hihilingin sa kanila ng babae na patayin siya. Sinabi rin nila na umalis sila sa lugar ng krimen bago nangyari ang pagpaslang. Nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino talaga ang sumaksak sa binata. Ang mga imahe mula sa mga security camera sa harap ng bahay ni Tatiana ay nagpakita kina Miller at Victor na tumatakas habang siya ay nasa labas. Pagkatapos ay nakita siyang pumasok mag-isa sa bahay. Para kay Attorney Wendeley Baptista de Trinidad de Jr. at sa Civil Police, malinaw na ang pangunahing dahilan ng krimen ay ang homophobia at lahat ng sangkot na naroroon ay direktang o hindi direktang sangkot sa pagpatay. Matapos makuha ang lahat ng ebidensya noong 9 ng Pebrero 2017, iniharap ng public prosecution ang mga sangkot sa korte para sa aggravated homicide. Kinasuhan din ang mag-asawa sa tangkang pagtatago ng bangkay at ebidensya. Humiling ang abogado ng mag-asawa ng conditional freedom para sa dalawa na nagsasabing kumilos si Tatiana sa lehitimong depensa at natutulog ang kanyang asawa sa oras ng pagpatay. Ayon sa public prosecution, ang krimen ay nag-ugat sa homophobia dahil hindi matanggap ni Tatiana ang pagiging homosekswal ni Itaberly. Ang mga pulis naman ay sinusuportahan ang teorya ng family conflict na mayroong kasaysayan ng mga pananakit sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ipinag-utos ng korte ang preventive prison para kina Tatiana, Alex, Miller at Victor. Sa kaso ng teenager, humiling ang prosecution na ipasok siya sa Casa Foundation at binalaan na kung mapatunayan ang kanyang partisipasyon sa kaso, siya ay sasampahan din ng qualified homicide at mananatili sa kustodya hanggang sa edad na 21. Nananatili si Tatiana sa Tremembe Penitentiary habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Samantalang ang kanyang asawa at ang 2 kabataan ay inilipat sa Santa Rosa David Urbo Prison at sa Serra Azul Provisional Detention Center. Humiling ng writ of habeas corpus ang abogado ng 2 kabataan na si Flavio Tiepolo.
na nagsasabing walang ebidensya na nagpapakita na ang mga kabataan ang pumatay, ngunit hindi ito tinanggap. Matapos ang preventive prison measure, nag-resign ang abogado ni Tatiana at si jurist Hamilton Paulino Pereira Jr. ang naging bagong legal na kinatawan na binase ang depensa sa alegasyon na komplikado ang anak ni Tatiana. Binanggit niya na nagbanta itong patayin ng ibang miyembro ng pamilya kasama na ang isang tiyahin na ayon sa abogado ay nag-file na ng 2 reklamo laban dito dahil sa banta sa buhay. Gayunpaman, iniulat ng Sectional Police Station na walang mga reklamo sa kanilang tanggapan. Ang mga pangyayari sa pagpatay na tinutukan ng mga pangunahing media ay gumulat sa lungsod na may 34,000 residente at umabot sa national outrage. Ang mga grupo ng LGBT ay humiling na itigil ang diskriminasyon laban sa homosexual sa Brazil. Ang Facebook page ni Itaberli ay tila naging isang memorial na dinagsa ng mga mensahe ng pakikiluksa at paghingi ng hustisya. Ilang araw matapos iyon, isinagawa ang reconstruction ng krimen. Bagaman dapat naroon ang lahat ng sangkot, si Tatiana lamang ang naroon dahil hindi pinayagan ng iba na umalis sa bilangguan. Sa panahon ng reconstruction, dinala si Tatiana pabalik sa kanyang bahay. Dito, inilahad niya sa mga opisyal kung paano niya pinatay si Itaberli. Detalyado ang lahat ng ginawa niya noong araw na iyon at tinuro pa ang lugar kung saan nila itinapon ang katawan at kung saan nila ito sinunog. Maraming tao ang dumalo upang masaksihan ang reconstruction at habang isinasagawa ito ay sinisigawan si Tatiana ng mga katagang, "Isa kang masamang ina at wala kang puso," bagamat may mangilan-ngilan ding nakisimpatya sa kanya. Sinabi nilang siya ay isang ordinaryong ina na may pinagdadaanan, na ginawa lamang nito ang alam na makabubuti para sa kanyang anak at ipinagtanggol lamang niya ang sarili. Isa sa mga taong nagtanggol sa kanya sa buong proseso ay ang kanyang ina, ang lola ni Itaberli. Nagbigay ito ng testimonya at sinabing hindi kailanman kinamuhian ni Tatiana ang kanyang anak dahil sa pagiging homosekswal. Sinabi niyang sumama pa si Tatiana sa ilang mga lakad kasama si Itaberli at ang kanyang mga kaibigang homosekswal din. Sa panahon ng paglilitis, narinig ang mga pahayag ng 4 na akusado at higit sa 20 saksi mula sa prosecution at depensa. Noong Nobyembre 27, isang hurado na binubuo ng 4 na babae at 3 lalaki ang humatol kay Tatiana Lozano Pereira ng 25 taon at 8 buwang pagkabilanggo. Hinatulan din ng parehong hurado sina Victor at Miller ng 21 taon at 8 buwang pagkabilanggo. Ayon sa prosecution, sila ay nahikayat ni Tatiana na bugbugin ang biktima bago sinaksak na kapwa mga bagay na nagdulot upang mantong ito sa kamatayan. Sa kaso ni Alex, ang asawa ni Tatiana, inihayag na ang kanyang paglilitis ay muling itatakda sa bagong petsa dahil nag-resign ang kanyang abogado dahil na rin umano sa conflict of interest dahil siya rin ang nagtatanggol kay Tatiana. Para kay Attorney General Wagner Severino Simos, ang testimonya ng amain ang naging basihan sa hatol dahil inamin nito na si Tatiana ang sumaksak sa binata gamit ang kutsilyo. Naramdaman ng mga kamag-anak ni Itaberli ang kasiyahan at kaligayahan dahil nakamit ang hustisya para sa kanya kahit hindi na nila maibabalik ang binata, na ang buhay ay winakasan ng sarili nitong ina bunga ng hindi nito pagtanggap sa kanyang sexualidad. Ang kasong ito ay nakalulungkot at nagpapakita ng realidad na maraming tao pa rin ang nakakaranas ng diskriminasyon, karahasan at maging pagpatay dahil sa kanilang sexual na oryentasyon. Naway tanggapin ng lipunan na ang lahat ay magkakaiba at sana'y magsimula ang pagtanggap na ito sa loob ng tinatawag na pamilya. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.